Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagbaha sa bansa ay ang pag-reclaim ng mga lupang hindi dumaan at nakabatay sa standard ng ahensya. Si Patricia Lopez, una sa Balita Live. Patricia? Greg, 7,000 ang kino-confirm ngayon na ang tinitingnang estimates ngayon ng Philippine Reclamation Authority o PRA na hindi otorisado o kaya naman illegal reclamation. Sa bilang na ito, 300 ang kumpirmado ng PRA na illegal reclamation. Ayon kay PRA Chairperson Attorney Alex Lopez, sa oras na makumpirma nilang ang construction project sa isang lugar ay mula sa illegal reclamation, agad nilang ipinatitigil ang paggawa ng mga ito. Bukod sa illegal, pagbibigay diin ni Lopez na isa rin sa sanhi ng pagbaha sa bansa ay dahil dito. Lalo pa kadalasan ay hindi sumusunod ang mga ito sa standard ng PRA sa pag-reclaim ng lupain at siyang nakaapekto rin sa kalidad ng tubig na pumapaligid sa isang reclaimed area. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa DILG, DENR at PNP upang masampahan ng karampatang mga parusa ang nasa likod nito. Ngayong araw din, nakipagpulong ang PRA sa coastal engineering experts ng Surbana Hurong ng isang Singaporean-owned consultancy firm na tumututok sa urban at infrastructure development. Ibinahagi ng Surbana Hurong ang mga hakbang na ginagawa ng Singapore upang maiwasan ang pagbaha sa kanilang bansa na maaaring gawin ng PRA upang matugunan ang lumalalang pagbaha sa Pilipinas at mapalakas pa ang climate resilience ng bansa. Greg, ang pagpupulong na ito ng PRA dun sa mga consultancy or coastal engineering ng Surbana Hurong ay pati na rin ay upang isulong na rin ang advokasya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maayos ang flood control project sa bansa at bukod dito, mapaganda pa ang ating ekonomiya. Lalo pa pag nade-develop ang ating mga lupain ay nakakapagbigay ito ng opportunity sa taong bayan. Balik dyan sa studio.